What does it mean to grow in faith, to move toward maturity through every season of life? In Hebrews 6:3, we're invited to press on, not just believing but becoming more like Jesus in character and trust. The passage speaks of gifts God has given: enlightenment, the heavenly gift, the Holy Spirit, and the goodness of God's Word, experiences inviting us into a fuller life in Him. Yet it also soberly reminds us that the journey isn't automatic. Perseverance requires daily choosing hope, faithfulness, and reliance on God. How do we grow? By abiding in Christ, soaking in Scripture, and walking in the Spirit, together in community. Join us as we explore Hebrews 6:3-5 and discover practical steps toward maturity, steadfast hope, and a deeper trust in God. One of the most serious warning, the most debatable area of salvation and redemption, amo ni nga bahin. Amo na nga may tatlo ka grupo, apat ka grupo sa theologians nga nagatuon sini kag den lain-lain ang ila opinion. Kung imo lang taon sa theological nga gitawag ya pagtuon, makita naton ang isa ka grupo nga imo makita sila sa gitawag hypothetical nga gitawag theory. Palihog rin, ikon? Hypothetical theory. Ari diri ang mga Baptist, ari diri ang mga Reform, ari diri ang sometimes ari diri ang mga Presbyterian. Tungod kay imo makita nagapati sila nga hindi gini, it is only a warning. It is only a warning. Hindi ni matabo. Pero what is written, it is written. Amo na yung gitawag means something that is supposed or assumed for the sake of arguments, not real or proven. Gusto na ko nga mapukaw ang inyo balatyagon sini. Tungod kay kinanglan mahibaluta ang aton pagrespeto sa Dios, ang aton respecting God, honoring God, and glorifying God. There is one important element and substance is the word perfection. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano ang gitawag matabo? Kung ang gitawag relasyon sa asawa kag gitawag bana, hindi makalambot sa kahingpitan. Amo na imo makita nimo ang gitawag separation, divorce, to kay way kalambot sa kahimpitan. Nga may mga kabataan nga din imo makita iya naging gitawag kaaway sa iyang ginikanan. Tugay ang relasyon way nakalambot sa kahimpitan. Bisan pa ang magnobyohanay kag ang mga nagnobyohanay, hindi na makakadto sila sa kahimpitan sa kasal kung hindi mapirpek ang ila gitawag relasyon subong nga magnobya. Sa sini nga bahin, muna nga gi-assign na kung sa inyo, itong nagligad, just read Hebrews chapter 6. Tukay iniya, divided ni sa apat ka grupo sa mga nagatuon sa Biblia. Kag dayon, hangtod karon eksiste. Nga imo makita, bisan sa systematic theology, makita nagabahin-bahin ni sila. Kag isa sa mga gitawag parte ang nagapati sa hypothetical nga gitawag theory. Means something that is supposed or assumed for the sake of argument, not real or proven. Kung pamakuton nimo ang mga Baptist, imo makita pamakuton nimo ang mga Reform, imo makita isipan kanila nga diin damo ang nagapamatuod nga imo makita ang Kristohanon hindi nagid malaglag. Isipan kanila. Ang
Ara sila sa gitog, ara sila sa prinsipyo nga ilan ni giintindi nga that is only hypothetical case. Used to explore possibilities, scenarios, explanation without asserting that they are true. Dayon, ang isa ka grupo, amo na ni, makakita ka baptist, makita nimo nga, imo makita, bisan gapatuyang na, luwas gihapon. Bisan hubog na, luwas gihapon. Nga, because of the interpretation of this passage, nga din gi-interpret nila as hypothetical case, are those who say that pulling away from Christ is the only wrong idea that exists in the mind of some people. Yan mo lang. Therefore, the writer is only trying to correct the wrong ideas that people have. Okay? It is a theological nga kwan. Perti na kalawig ko na itong istoryahan pa. Makato kita sa ikaduha. Even Aristotle, sa perfection of death, even Socrates, nagikot kagiusisa sa angelical scholar nga mo si Thomas Aquinas, nagapamatuod gid. Before Christian era, nagapamatuod sila, gakinalan hingpiton sa tao ang iya relasyon sa Dios before siya maghalin sa sining nga kalibutan. Palakpakan na to na Ginoo. Ano ang gitawag nga ikaduha? Ang ikaduha, kung imo tan-awon diri, ining gitawag nga theory nga sieve-loss interpretation. Kag siguro sa sining apat makapili kamo, diin kamo ang pabor sa ini. Ano ning sieve gitawag loss interpretation? Ini nagkahulugan nga giluwas ka karon, gipatawad ka karon, gibindisyonan ka karon, pero kung magbiya ka sa nagbindisyon sa imo, hindi ka kapahimaya sa nagbindisyon kag nagluwas sa imo, posible nga din imo makita iya, posible nga imo sakripisyo even ang imo kaluwasan. Amo na deceive loss interpretation. A same person can pull away into sin or apostasy by and lose his salvation. Amo ning ikaduha nga grupo sa mga theologian. Kakalabanan sini nga grupo ara sa Arminian nga grupo. Kalabanan sini nga grupo ara sa Pentecostal nga grupo. Kag kalabanan sini nga grupo ara sa charismatic nga grupo. Kag dayon, those who oppose this position say that these positions must deal with two basic facts. There are innumerable passages that teach eternal security of the believer. Amo ni gidebatihan. Amo ni gidebatihan sa sieve and loss, gitawag theory kag sa eternal security. Ang ikaapat, ang ikatatlo, gitawag ni non-Christian or false profession interpretation. Imo makita ya ang madula sa pag-alagad inang indi gid matuod nga pagtuo nga iya gigamit sa nag-alagad sa Dios. Gitawag non-Christian. Nagasimba siya pero imo makita uway matuod nga conversion. Nagapamati isa sa pulong pero he remains as non-Christian. Kagdayon, amo ni ang mga Hudyo sa iya panahon. Nga diin ang mga pare, ang mga Levites, ang mga ara sa temple, exposed to the privileges of the Christian life. Even Christ, exposed sila, kapamati sila, pero they remain as non-Christian. Posible gali nga, mamati ka sa pribileyo sa Kristohanon nga kabuhi, mamati ka sa madawat nimo, dira when you form an attachment to the personality of the Son of God, and there is a possibility sa sini nga gitawag theory nga you remain unchristian. Kung imo lang taon, may mga bersikulo ni sila nga ang mga anak ni Eli, mga pare to,
Mga anak ni Eli, mga nagdumala to sa templo, pero nagpabilin nga pigan tungod kay way nadutli sa gitag matudtuod nga commitment sa pag-alagad sa Diyos. And that is the third theory. Ikapat nga theory, disqualified believers. Amo ni ikaapat nga theory. Gadin imo makita iya, matuod ka nga tumulo. Pero na-disqualified ka tungod kay waay ka nagpabilin sa purpose nga diin gitawag ka sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo. O hindi ka mo ka pili sini. Pero isa ka butang amo man eh. Kung imo tan-awon diri sa sini nga passage, maamis ka. Amo ka di na nga gipaulihin na to ni tungod kay pirti ni ka para sa akon do pinakadelikado. Nga ang hypothetical case ilagi interpret daw pahog lang bala. Hindi tumanon sa Diyos. Warning lang bala. Para sistema sina nga imo makita hindi ka magbinuang. Sino kasi mo bata di ka magbinuang kay magbinuang ka liwat hanuton ta ka. Sige binuang. Way hanot nga nagabot. And that is hypothetical case. Pero ining gitawag niya i-disqualified. Some believers deliberately sin so much that he become hardened and past feeling in wrong. Amo ni kung sa akon, kung ako papilion bala, to kay poor theory man eh, siguro malaban-laban ko dire. Nga, ang argumento dire amo ni. Nga ini nga gitawag yang ang gihambal ni Apostol Paul, hindi ni lahog-lahog. Masiling ka nga non-believers ni, masiling ka nga gitawag yang hindi ni luwas. Imo makita, it is agreed by so many theologian nga nagpamatuod, nga luwas gini nga mga tao, pero na-disqualified lang. Nga anong rason? Ang hambal sa Biblia, balikon na to, kabudlay i-explicar ang theological na nga gitawag nga pagtuon. Muna nga, nangamuyo kita sa Ginoo nga masaysay tani sa gitawag in a clearer dimension. Tung kay imo makita. Siling pa niya dre, amo ning hambal sa 4, versikulo 5. Number 1, nasanagan na ang ila huna-huna. Imo makita diri sa gitawag the once for all enlightened. Ang word rin nga enlighten, nasanagan na ang iya pangunawa. Nakaintindi na siya sa malain kag maayo. Everybody say amen. Nakaintindi na siya ano ka-worse kung maghimo sa sing malain. Kag ano ang blessing kung maghimo sing maayo. And the word nga gigamit was once for all enlightened. Nga nag-alagad ka sa Diyos. Tukin nasanagan ka ng imo kaluwasan ara kay Kristo Jesus. Palagpakan na ito na Ginoo. Imo makita, kung nasanagan ang imo mga una-una, masiling ka ba lang hindi ka patumulo? Hindi. Waay di ang matuod nga tumulo, imo makita, una gid nga nagtumulo siya to kay nasanagan siya. May naintindihan siya nga kasanag halin sa dulong. Example, pagsimba sa Diyos. Nangin madulom ni sa imo sa nagligad. Sige ka luhod sa mga tinigban nga larawan nga way kabuhi. Sige ka dayaw sa mga ribulto nga diin, ginaprosesyon nga diin, o hindi gani pakwaton, hindi gani na kagitawag yung kalakat. Ang nagalakat, amo ang nagabitbit. Kagdayon, dukadulom ni sa imo, pangunahuna. Pero at the time, nga nag-abot nga di nangin Kristohanon ka, nakabasa ka sa pulong sa Dios, nasanagan ka nga hindi gali ni amo na klase sa pagsimba. Kagdayon ako nagapati, even ang Buddhist, even ang Hindu, the primary object of motivation to experience blessing according to their theology, kinalan masanagan na. Kagang hambal sa Biblia, ini nga mataon na nasanagan na ang ila panguna-una. Ikaduha,
Hindi lang kay nasalagan ang ilahunaw na nakaambit na sila sa pagpakamaayong halin sa Diyos. Kung imo lang taon, if we contextualize the issue, nagatestimony na nga ang Ginoo maayo sa iya kabuhi. Palakpakan na ito. Nagapamatuod na, nagapanugid na nga ang Ginoo maayo magsagod sa iya. Wala siya pagpabayi sa Diyos. Kung kaysa nagahibi na siya sa paghambal, nga diin ang Ginoo, hindi mapinabayaan. No? Gitawag diri nga, kung imo lang taong diri sa notes, imo makita, had once for all tasted the heavenly gift. Nakatilaw na siya sa heavenly gift. Ito sis nga imo makita, hindi ka magsiling nga hindi ni believers. Hindi ka magsiling nga hindi ni tumulo. Hindi ka magsiling nga piki ni. Tuki ang piki, hindi ka tilaw sa gitawag heavenly gift. Kag ang isa ka primary, kag hindi magitawag maliso nga pinakadako nga heavenly gift, amugid ang gitawag indescribable gift nga ginhambal sa Ephesians, Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 9 verse 15. It refers to the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin. He is the indescribable gift. Ito says, nakadawat na ni sa gitawag heavenly gift, the highest dimension of the heavenly gift, and that Jesus Christ. Tasted the heavenly gift. Kagwaay sing pinakadako nga gift nga ginhatag diri sa universe amugid si Kristo Jesus. Amo na nga ang John 3:16, amo na ang tagipusoon sa entire revelation of the Bible. Tested the heavenly gifts. Kung imo lang taon, imo makita yan, Christ is God's gift to the lost world. Christ is gift to the lost world. Siya ang gift sa mga tao nga diin imo makita nagkalang sing bana sa sining nga kalibutan. Salvation is the gift of God. Suno sa gitawag niya, Ephesians chapter 2, 8 up to 9. Christ is the one who came down out of heaven as the gift of God to the lost world. Sila pa ni Pastor, thanks for God's undescribable gift. Ito says, hindi ka kasiling nga ini gitawag niya nga, ini nga mga tinugaya, hindi ni Kristohan. Hindi ka makasiling nga non-believers ni sila. Kung di ka gitawag matutuod nga Kristohanon, hindi ka katilaw sining gitawag indescribable gift. Hindi ka katilaw sining gift to the lost world. Hindi ka katilaw sa gift of God. Hindi ka katilaw, imo makita Christ is the one who came down out of heaven as the gift of God to the lost world. Ito is beyond question. As I continue to study this topic, beyond question, beyond any arguments of the theological perspective, hindi naton mapaghiwala nga ini nga mga tao nga gihisgutan alagad kag anak sa Dios. Palakpakan naton nga Ginoo. Everybody say amen. Gusto naton nga iba mo lang tandaan ninyo ni. Imo makita iya nga kung magsiling pa ni Thomas Aquinas. Nga masiling ta nga way tao nga perpekto. Amo ginapirme ang aton mabatian. Amo ginapirme way tao nga perpekto. Right? Pero ang gitawag ang perfection nga aton gitun-an hindi absolute perfection. We are not patronizing a sinless perfection doctrine. We really believe perfection, but developmental perfection. Palakpakan na ito na Ginoo. As human being. Gina-develop na ta. Amo na nga imo makita, hindi ta magsigi atras-atras. Kag amo ni ang bahin. Kag ikatatlo, had once for all shared in the Holy Spirit. Arena, partakers with the Holy Spirit.
Everybody say amen. Siguro, nag-speak in tongues na. Siguro nakaagi na, natumba na. Naka-experience leaning in the Spirit. Nakagitawag na sa, naka-experience na nga gi-convict sa Ginoo. Gipatilaw sa Ginoo nga hindi ni amo. Ini ang amo. Kag naka-experience na sa paghimo sing amo. Kag nakasikway na sa paghimo sa hindi amo. Because of the ministry of the Holy Spirit. Muning nakasiling ko sa studies ni Ginoo, maluoy kasama. Nga pirmigin akong ginhambal sa akong amigo nga 70 Adventist. To, idungagid ang ika-11, thou shall not kumpians. Kagdayon, had once for all, silang padiri, had once for all tasted of the goodness of God's word. Yeah. Have tasted the goodness of God's word. Nakatilaw na sa kaayo sa pulong sa Diyos. Nakatilaw na nga din imo makita ang pulong sa Dios, nga din imo makita iya nagmanifest na sing tuod-tuod siya kabuhi. Nga sa panahon nga napigaduhan siya, panahon nga din imo makita ra sa kalisdanan, panahon nga ra sa sabalatian, sa dira nag-ukay sa pulong sa Dios kag nangamuyo siya, natilawan na niya ang nakaambit na siya sa pagpakamaayo halin sa pulong sa Dios. Everybody say amen. Sabi mo lang makuturan, hindi ba ni ako ay gakadlaw-kadlaw man ta, pero ini nga bahin hindi ni bagay kaladlawan. It will make or unmake us. Someday we will stand in the presence of God. Kag ang sa presensya sa Dios tuod, utod kag abyan. Ang abante lang gid kag atras. Tandaan na to na. Nga isa basi gapati taga-abante, atras na tagali. Nakatilaw na sa pagpakamayo halin sa pulong sa Diyos. Have tasted the power of the Word of God. Kagdayon, ano pa? 5 ni. Had once for all tasted the power of the coming age. Amo ni ang akon dito sa Prayer Mountain, isa ka tuig. Mga pastor, ara ang ako 1,000 ipremyo, why gid nakatultol sa bersikulo. Diin mabasa nga diin, you have tasted the power of the coming age. Why gid? Tapos ng conference, may palugit pa dito sa conference. Why gid nakatultol sa sini nga bahay? Damo gisadmet pero nga nakatilaw ka na, hindi lang sa pagpakamay sa pulong sa Diyos, nakatilaw ka na sa gahom sa palaabuton. May mga Kristohanon nga imo makita, I really bow down tungod kay nakabato na rebelisyon nga samtang ari pa siya di gipadamgo na siya sa katahom sa langit ngon nga lugar nga din iya bagakadtuan. Everybody say amen. Especially sa mga taga-mutayon ng mga Kristohanon nga tutom, mo makita iya, way na nagalangay-langay. Gina, pariya kay Apostol Paul. Makasiling ko si Apostol Paul, makasiling ko, nga ini nga tao, giutdan liog nga way magakadlok. I really blessed with the life of this apostle. Nga way gikakalisa. Sa pagpatawag ni Nero, di Emperor Nero, gibiyaan sa mga iyang mga kaupod nga Kristohanon, siya na lang nabilin. Kagdayon ang ihambal, ang iya panglantaw kay Nero, parehas leon, kag siya ulusapon nga gitawag yang karnero. Pero siling pa niya, naway siya nadlok. Tungod kay kung basahon nimo ang Corinthians, utod kagabihan. Are pa sa dire, gipakita na sa siya kantuan. Plakpakan na to na Ginoo sa. Nga siling pa niya 14 katuig ang nagligad. Nagkadto na ko sa langit. Hindi ko kasiguro kung ara ko sa lawas,
kung ara ko sa espiritu. Pero ang akon mahambal sa dira nga I have experienced this beatific vision nga gindala ko dito, wa ay pulong nga makadescribe ano katahom ang langit. Palapakan na to na Ginoo. Wala. Amo na nga even David in the Old Testament nagsiling, imo makita, one thing I have desired for the Lord, and it is I'm willing to look for, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to see the beauty of the Lord and to inquire in this beautiful temple. Amuning ang gitawag yang amuning sa kay Abraham, imo makita kung imo lang taon ang katapusan nga deklarasyon ni Abraham, imo makita kung imo lang taon sa gitawag Hebrews chapter 11, imo makita napatay siya nga nag-istar sa mga tulda. Way siya nagpatukod palasyo, pero imo magkasarang siya magpatukod sa dagko nga palasyo. Because of the revelation of the power of the age to come. Siling pa niya, hindi na kulayhan mag-istar sa palasyo nga tinukod sa Diyos. I want to dwell in the future sa isa kagitong balay whose foundation and maker is God. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi nga mga tao, kung imo lang taon sa anong ka-argument, sa anong ka-explikar ni Apostol Paul, Kristohanon gini. Hindi ni ka magkasilingan ni Kristohanon. Pero nga, lato bala ni mo ni, mabalik ta. Versikulo 5. Nabatyagan na nila ang gahong ipakita gid sa palaabuton ng mga inadlaw. Pagkatapos, sa pag-eksperyensya sining anong ka-eksperyensya, pagkatapos kung magbiya pa siya sa Diyos. Hindi ni garantiya. Hindi garantiya, masiling ka nga. Linuwas ka na. Damo sa mga tao karon. May isa ko pastor nga nakita na ko, sila pa niya, iyagi ko, ano ang imo kaluwasan? 30%? 50%? May porsyento sa kaluwasan sunod sa iya teori. Pero ang hambal rin tandaan ninyo, pagkatapos, maka-experience ka na. Makatilaw ka na. Kag hindi lang kinakatilaw ka na, lugid ka sa iban. Agod makatilaw man sila. Kag ang iban nga imong gisugiran, nakatilaw naman. Pero ang hambal pagkatapos kung magbiya pa siya sa Diyos, hindi naging mahimo nga mapahinulsol siya. Entonces, the sovereignty of God, kag ang gitawag, the responsibility sa aton nga nag-aalagad sa Diyos. Everybody say amen. Entonces, kung masiling ka, nga nakatilaw ka na nga maayo ang Diyos, nakatilaw ka na ginbendisyonan ka sa Diyos, ay mamakita, careful ka, nga may ultimate nga gitawag ihandom ang Diyos sa imo, nga ini nga mga bendisyon kag pagpakamayo. Hindi nimo pag-abusaran. Ini magtulod sa imo sa dungag pa nga pag-alagad kag paghimaya kag pagsimba sa buhi nga Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Lato, basahan bala nato. Hindi na gid mahimo nga mapahinulsol siya, mapabalik liwat sa Dios. Tungod kay pariho lang nga ginlansang niya liwat sa krus kag ipakahuy-an ang anak sa Dios. Hindi na nimo. Ang isa ka Kristohanon niya nga din imo makita magbalik-balik sa paghimo sing sala. Ang isa ka Kristohanon nga magbalik-balik paghimo sing kalautan sa tunga sa eksperyensya nga din ginhatag sa Dios aya sa sining anom ka eksperyensya, imo makita ya ang hambal sini pareha gilansang niyang Ginoo. Hindi na nimo malansang. Hindi ka na ikarga sa time machine kag ibalik dito sa Golgota kag dayon singgit ka ilansang sa cross. Hindi. Imo makita ini nga paglansang is emotional pain. Mabatyagan sa Ginoo nga ang iya pagsagod, pagtatap sa imo, wala nakaganansya sa sing ganansya sa imo pagkatutom sa baylo
gibiyaan nimo ang naghatag sa sini nga mga butang. Everybody say amen. Dayon, warning. Paandam. Ano ang Proverbios Kapitulo 26:11? Tungkol kay magtuon ka sa Biblia, parihan ni gitawag ikan. Parihan ni gatabiray lani. Imo makita iya anong hambal? Proverbio Kapitulo. Mas kugunta. Subong nga ginakaon sang ido ang iya suka, ginaliwat sang buang-buang ang iya kabuangan. Muna nga, the longer I study the Word of God, sa hinay-hinay lagid, may tatlo ka enemy ang wisdom. Nga hindi kagid magmaalam dira sa pag-alagad sa Dios. Kung ining tatlo ka butang cannot be eradicated, hindi di mo ma-wipe out sa imo kabuhi. Number 1 is foolishness. Everybody say, ining kabuangan. Tukay ang kabuangan niya nga kinaiya, ang buang-buang niya, imo makita iya ang ilustrasyon sa pinakaalam nga tao nga nag-istar sa kasaysayan sa Old Testament. Pareha na sa ido, kinakaon liwat niya ang iya sinuka. Ikaduha, the enemy of wisdom, hindi lang foolishness, kundi gitawag iyang negligence. Ang tao nga hindi maalam, hindi na siya nimo masaligan sa commitment. Amo na nga ang sugar industry karon nabudlayan. Nga ang mga obreros way nagatinadlong sa pag-obra. Why na? Hindi na mo pati kabo. Isog pas kabo. Bisita ko dito. Iko, nagdala ka mo bangkito? Ngawi pa man ni ulit. Kasi hindi ni, bato ni. Hindi na. Gitawag, because of the word negligence. Kasi madyan bala. Siling ang gobyerno, ihatag ang minimum wage. Ihatag. Karon sa sugar industry, sobra pa na sa minimum wage. Ang minimum wage niya, tag 500 lang na iya. Pero karon, taguri, 300 na. Halin sa aga, muurit na nag alas 11, alas 12, puli na din na nimo mapungan. Entonces, kon imo kitawag ya, nagsuhol ka, 600 ang adlaw. Sobra sa minimum wage. Tandaan tani. Amo nang pagkabuang-buang. Kagdayon sa Old Testament, imo lang taon ni. Tanawan ninyo sa Old Testament. Sa New Testament. Maganda kita. Pasahon ta. Ang ila ginahimo parihagid sa ginasiling sa hulubaton nga ang ido nagakaon sa iyang suka. Kag ang baboy nga bag-ulang ginapaliguan nagligid liwat sa lunang. Nangin karniro ka ito kay nagtuo ka sa Diyos. Nangin karniro ka, ito kay gisagod ka sa Diyos. Nangin karniro ka, ito kay gipatawad ka sa Diyos. Pero kung mag-atras ka na, ang paglantaw sa Ginoo sa imo, hindi ka na karniro. Ang paglantaw sa Ginoo sa imo, baboy, kag ang paglantaw sa imo, ido. Nahuyan ang Ginoo. Kadumdum bala ko sa ining kahuyanan bala hindi nila huglahog. May isa ko dokumentary nga ako nabasa nga nagminyo sila, hubin ang iya asawa. Dayon, gusto ang iya asawa mag-eskwela gid. Siling siya, pagkatapos na itong kasal, ako magpa-eskwela sa imo, way man ta kwarta, muubra ko sa construction, kag imo makita iya. Ang tanan akong nga sweldo, igaston na ton na maka-eskwela ka.
Grabe, pulaw bugtaw. Per mega overtime. Pasan sa grabatanan. Ga-eskwela ang asawa. Dayon, imo makita panahon sa graduation na. Ang bana taon, nag-ilis. Pag-ilis kay, mukadto dito sa graduation, kay, gusto siya nga, magmalipayon po, upod si asawa. Abiyam lang, gikahuya siya sa iya asawa. Kahuya sa siya asawa. Tag sa nakaubra ng iya asawa ya, imo makita, nabatyagan niya nga din, imo makita, daw nagkabugnaw pagid ang relasyon nila. Ang katapusan, gibiyaan sa siya asawa. Dahil sa pagbiya si asawa, pila ka simana niya nga hibi. Pero ang nakanami lang sa itong tao bala, kay he was surrounded by sa mga friends niya nga naga-encourage sa iya. Siya, di ka magkabalaka, ari kami. Himua nga ang imo asawa, isa to sa kapitulo sa imo kabuhi. Sirhito nga kapitulo. Isa to ka parte sa kasaysayan mo, sirhan mo kagdayon, ilista mo ang bag-o mong programa sa imo kabuhi. Tuman niya, siya mo eskwela ko. So graduate siya, mo eskwela ko sa college. Dayon, iagilista, mag-working student ko. Sabi mo lang, to make the long story short, nakalambot gid siya sa pagka-engineer. Kag anak kanami sa tunga tao sa na-engineer na siya, waay niya kalipati ang iyang mga amigo sa construction. Gibalik na yan. Padayon siya nga din, abyan. Nila. Kag sa ni mo makita nangin engineer na siya, nakapasar na siya sa board, kag dayon nag-OJT siya, naluyagan siya sa master engineer, kag din gikuha na lang sa gikuha siya. Kag dayon, to make the long story short, nag-ayo ang iya pangabuhi, nakabakal siya luti. Dayon, may notisya ng iya asawa, gibiyaan na sa kabit, kay the dominion of mistake should never be durable. Kung ara ka sa mistake, hindi gina magtinad ka. Kung ara ka sa hindi isakto, hindi po insakto ang imo dangatan. Abi mo nagikadto niya, stage 4 na nga cancer. Dayon gidalan niya gid. Hatag ko ni sa imo. Pero close na ang aton relasyon. Ari na ko sa ikaduha nga kapitulo sa akon kabuhi. So something subong sina. Na imo makita iya ang unang nga chapter naton, makasasala ta. Dayon, gibag-o ta sa Ginoo kag gihimo ta nga gitawag karnero. Pero maghalong ta. Kay kung magbiya ta sa Ginoo, ang mitapor nga gihatag hindi na karnero, ang mitapor ido na kag gitawag baboy na nga bag-o pa gani gipaliguan nagliwat ligid sa luna. May isa ka gitawag yang nabatian ako nga ilustrasyon nga nagawali sini pila na katuig nagligad. May baboy kuno siya nga pertigi kanami lawas. Iya gitawag yagi paliguan, gipahumutan, gibutangan laso, gibayo-bayuan, dahil gihimo niya dekorasyon siya balay. Pero isa kation, to kay baboy, na abre ang puwertahan. Abi mo lang, natabo, ang baboy nangita dito, tulugban nga higko, kag dito naglunang. Subong sini, ang gitawag dangatan ta, kung hindi ta magpadayon sa pagtubo dira sa Ginoo, pagpakan na to na Ginoo. Ito says, kung hindi ka padayon nga magtubo, the consequences, amo na. Kagdayon ano pa?
For the perfecting of the sense of the meaning of the word, render here as perfecting, it properly refers to the restoring of anything to its proper order. Amo ning developmental perfection. Nga sadra magtapi ka sa Ginoo, ang imo kulang, mabatyagan mo na. Ginoo amo ning kulang ko sa imo. Kag ihatag na sa Ginoo sa imo. Kung imo tinguhaon din sa pagpangamuyo, kakuliton ang Ginoo. Ito kay parte na sa pagperfect sa imo kinaya. Parte na sa imo pagtubo. Kaya mo na perfection is all about. Ang kulang nimo dugangan sa Ginoo, kag ang sobra nimo ginabuhinan sa Ginoo. Kung kulang ka sa paghigugma, gidugangan ka sa Ginoo, pero kung imo makita nagsinubra na ang pagdumot, kiharon po sa Ginoo pagdumot agod nga ang gugma magkabuhi nga epektibo na sa imo kabuhi. Na agod makumpleto ka. Amo ni nga warning nga may ilustrasyon. Talagsa lang chapter sa Biblia nga diin imo makita iya may exposition anhon mo may gitawag ya kag dra sa ikaduha ang bintaha kag disbintaha. Pero iniya may warning. Kag ang warning, giklaro gid nga maintindihan mo, nga diin imo makita, imo gid gitaw intindihon. Nga diin siyado kaklaro ang warning. Ang gitaw kag siyado kaklaro ang ilustrasyon. Okay, magkanto kita sa ilustrasyon. 7 to 8. Malantaw ta. Muna hindi na to ni, sabi mo lang sa ako niya, igo lang gid ko mag-explicar sini. Hindi ka mo magsiling nga piliton ta kamo. Tungo kay we are created as free will being. Ikaw gid ang magdesisyon sa imo ko galingon. Hindi pag-ialaw nga ang iban magdesisyon sa imo. Kag dayon ano ning bersikulo 7? Ari na. Basahon ta. Ang aton halimbawa. Klaro katama. Ang aton halimbawa pareho sa duta nga ginpakamayo sa Dios. Kung pagkatapos nga naulanan pirmi, nagapatubo sing tanom nga mapuslan sa nagagapangabudlay. Sabi mo lang dito ko sa the crisis of the sugar industry. Dito ko sa Prayer Mountain, ko nag-agis maripoy. May amigo ko nga dako na siya dira sa, just imagine ang iya, asinda, 80 to 100 hectares. Pero sabi mo lang, nakasiling ko kung ibutang na ko na akong kaugalingon dira siya sitwasyon, siguro amupod ang batyagon. Sa kaaki niya gitutdan niya ikampo nga di mapuslan. Sini nga virus nga nag-atake. Just imagine, layak tanan. Ang napatingala ka karon nga sa opsyon niya gadinasok ng gitawag, gadinasok ng mga truck nga imo makita ang ihatag lang sa opsyon nga siguro ko na siguruhay na lang nga gitapas agud mo ko na nga pag madugay na ini nga masakit hindi ni lahog-lahog imo makita ang tubo daw may asiti nga mag-itom kag dayon ang SRA nga din imo makita mga grupo nga din ako na kwan hindi na why na tamis ang imo tubo. Ti ano na lana kung ang tubuhay tami? Ano na lana ang mga gitawag sa gitawag 80 hektaryas pagkatusasin? Ang iya na lang tapas mga 5 na lang ka hektarya hatod sa napuno. Ano na lang? Grabe ang gitawag iya. Pero iya nagisagod. Iya nagiabunuhan. Nagastuhan pa siya tanan nga klase sa chemical iya naghihimo. Just imagine bala per hektar imo makita pahawanan mo hindi na magbato ang tao 1,500 gusto na 3,000 per hektar dako pas guna. Nakasiling ko if I put myself in his position and situation amo puguro ako mabatyagan nga gisagod yan giabunuhan niya gitatap ya pero ang resulta amo ni hindi mapuslan. Kabalo bla ka mo sa ilustrasyon nga kaangay ta sa duta
gibubuan ta sing pagpakamayo, gipanalanginan ta, gisustin ta sa Ginoo, gipatilaw ta sa maayo nga mga butang. Pero ang handong sa Ginoo nga magpatubo sing mapuslan, pagpakan na to na Ginoo sa. Ano ang imo mahambal sa bata? Nga imo sige pa-eskwela, imo sige tatap, imo sige pabalunan, imo sige sagod. Kagkatapusan niya, way nagtinadlong pag-eskwela. Hindi ni mo mapuslan. Kung nara sa imo balay, ginhawa ni mo tago sa imo alkansiya. Kung nara sa imo balay, ginhawa ni mo tago sa imo pitaka. Kaya sa pitaka mo, balunon dito sa eskwelahan. Ano imo mabatyagan subong nga amay? Amo imo batyagan subong nga iloy. Pero kung ang imo bata, yang imo gisagod, gitatap nimo, giatipanan nimo, kagdan sa panahon nga magdako na makita nimo nga mapuslan siya dira sa imo panimalay, ano nga kalipay ang imo mabatyagan? Everybody say amen. Kay nagsagod ka agud mapuslan mo. Na nga ining sugar industry karon, Ginoo na lang ang may balusin ni. Buhay na di gipatawad. Even ang mga habilusa dito, imo makita, laya na. Ang mahimo, hagbaso na lang gid. May mariskyo ka, kung ang tubo, may matapas na. Pero may tubo nga. Lagaw ko dito, sa gitawg asinda sa mga lidisma. Ako nakita, parot na gid. Kaya gi-atake sa bayro, subong pa sila. Gitanom na agad mapuslan. Gikultibar na nung mapuslan. Subong silang ilustrasyon. Makasiling ka nga, gipagkamaayo ka sa Diyos, gibidisyonan ka sa Diyos, ang pulong sa Ginoo maayo, nakatilaw ka sa power. Pero, waay kagatubo. Hinunua, gusto ka lang pirmi lagason sa Ginoo? Gusto ka lang pirmi ululuhan sa Ginoo? Para ka sa iban nga, mga amigo na kon sa federasyon, mag-backslide ta, lagson matas Ginoo. Disiplinahon na tas Ginoo eh. Because of the doctrine that once you are saved, always saved. Ang halimbawa parehos sa duta nga ginpakamaayo sang Dios kag pagkatapos nga maulanan pirme ang Ginoo nagpaulan, nagapatubo sa mga tanom nga mapuslan nga sang nagapangabudlay sini. Hamna tandaan naton nga pareha ta duta nga gikultibar. Ang aton obispo sa una, Rodobaldo Padilla, panahon sa gitawag nga convention, nagsilang siya, how can you prove nga ikaw duta? Halingkas duta. Damo mga argumento. Si in practical nga demonstration, way nakasabat. Silang siya, amone ang akon interpretasyon. Pati ka mo kag sa hindi, way ko problema. Nga haling ka sa duta, to kay may nagturok. Inang balihibo mo nga nagturok, ang nang buhok mo nga nagturok, waay duta nga way gatubo. Nagpaintindi, halin ka sa duta kay may nagtubo sa imo lawas. Gikultibar ta sa Dios. Amo na nga kon panalanginan ta sa Dios, gapasalamat ta sa Dios. Kung gibindisyonan ka sa Dios, nagtutom ka pag-alagad sa Dios. Nga, anong hambal? Versikulo 8. Pero, basahon ta. Pero, kung nagatubo, puro lang tunukon nga tanom. Si Madyan ba? Gikultibar agad mapuslan, pero ang nagtubo, tunukon nga tanom. Ang tag-iya matunok, kag ang ara nga as palibot matunok. Way tagi-design sa Ginoo nga mangin tunukon nga persona. Nga nagpalapit sa aton matunok. Nga, wala tagi-design. Gidesign ta
agod nga malipay ang Ginoo kag nagpalapit sa aton, malipay man kag dayon magdayaw upod sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kun siling pa niya. Pero kung ang nagatubo, puro lang tunukon nga tanong, ti wala ini sing pulos. Ano ang pulos sa pagkultibar mo man? Nagkultibar ka, nagtanong ka, talong. Ang nagtubo, talong-talong. Abi mo lang sa Prayer Mountain, kasi kung nga gitawag ni talong-talong, kag hindi mapuslan, talong ang hitsura, pero purti ka na mo tunok. Nagtanong ka talong, talong-talong ang nabuhi nga tunokon. Ari kama. Anong ambal? Gani, sumpao na lang sa Dios kag sa ulihi, sunugon. Nakabalamalandong ko sa akong amigo, gisunog niya ang pila ka hektarya agon makabalo siya sa virus. Uy pulos. Pwede di subong sina ang handom sa Dios sa ato. Gipanalaginan ta sa Dios. Gibendisyonan ta sa Dios. Gisagud ta sa Dios. Gitatap ta sa Dios. Pero ang Ginoo nag-aasa sing bunga para sa ato. Everybody say, tanan gihimo sa Dios. Bisa ka version dito sa Biblia nga, bisan ako mismo natandog ko. Pagpalapit ni Ginoo dito sa Jerusalem, nagsiling ang mga katahom sa mga bato nga gindesign sa templo. Siling si Ginoo, way isa sini nga gitungtong sa bato nga hindi pagarumpagun. Dayon siya naghibi siya. Abi mo lang nang ihibi, Jerusalem, Jerusalem, manugpatay sa mga sinugo sa Dios. Manugpatay sa mga propeta nga ginsugo sa Dios. Kapila ka busy siling pa niya. Gusto ko nga magbendisyon sa iyo. Nagpakita ko nga subong sa isa ka munga nga diin nagaprotek sa iya mga buto, sa iya mga piso. Gusto ko nga way magdagit sa imo. He position, Jesus position himself sa isa ka munga nga nimbutan. Gusto ko nga tipunon ka mo. Agun way manugdagit nga diin makahalit sa iyo. Pero sabi mo lang siling pa niya, pero siling pa niya, wala ka nagtalupangod sa adlaw nga ginbisitahan ta ka. Everybody say amen. Wala ka nagtalupangod sa adlaw nga nagbisita ko sa iyo. Sa adlaw nga ara ko, nagbisita ko kag nadala sing maayo nga mga butang. Utod kagabihan, mag-isip ka. Siguro damo na nga mga pagbisita sa Diyos sa iyo. Mag-isip kita. Siguro damo na nga mga bendisyon nga ito na dawat. Nga, ang purpose sa pagbendisyon, ang purpose sa pagsagot, nga din imo makita iya. Hindi ka mag-atras sa pag-alagad sa Diyos. I would like to close this. Sa ako na nigihambal, si Ruth. Si Ruth naka-experience agad sa pag-amuma ni Naomi. Ang iya pod bayaw naka-experience siya pod sa pag-amuma sa iya ugangan na si Naomi. Pero sa napatay na ang iya, gitawag iya nga mga kabataan. Siling si Naomi, gimiting niya ang iya duha ka umagad nga babay. Isaway na ko mahimo. Way na ko ihatag sa inyo nga bata. Gulang na ko. Ang akon mahimo, mapauli na ko sa Bethlehem. Puli na kamo. Pabili na kamo dire. Kaya ako manglakaton nga mag-isahan. Ang isa ka umagad. Naghibi. Naghako sa iya kag nanamilit.
Way kapinsar sa serbisyo sa iya ugangan nga din iya nadawat. Yagibiyaan. Si Lacey Naomi, ikaw rot. Ikaw, upod na sa imo bayaw. Lakat na upod sa imo bayaw. Abi mo lang, anong deklarasyon ni Rot? Hindi ko pagsugua nga magbulag sa imo. Hindi ko pagsugua. Diin ka magkadto, ako maupod sa imo kadtuan. Ang imo lugar nga kadtuan mangin akon lugar. Ang imo katawhan nga diin didto kahalin mangin akon katawhan. Kag ang katapusan abyan nga deklarasyon amo ni nakapatandog sa Dios. Kag ang imo Dios nga gialagad, ang imo Dios nga ginasimba mangin akon Dios. Kag diin ka ilubong dito ko magpalubong, kun diin ka mapatay dito ko gusto mapatay. Nag-upod sila nga doon. Terrible gali kon imo makita hindi ka lang mag-isol sa pag-alagad sa Dios. Didto gali gahulat si Boaz. Nga diin imo makita partidos pa to kag sa gitog Levitical nga gitog proseso kinahanglan obligado si Boaz sa pagminyo sa balo nga amo si Ruth. Tamo lang nanghagdaw pag-abot porti kapigado, nanghagdaw lang sa leftover. Siling ni Boaz, binligid tuyo si Ruth. Na, mo lang, ang tao gali nga indigid mag-atras. Ang tao gali nga indigid maglitira sa panahon sa kanisdanan, indigid i-abandonar sa Dios. Palagpakan na ito na Ginoo. Indigid bayaan sa Dios. Tungod kay dira nagsugod ang panalangin, na minyo si Ruth kay Boaz, kag dayon nagbata kay Jesse, kag si Jesse nagbata sa kay David, kag dira gikuha ang kaliwatan ni Kristo Jesus. Palagpakan na ito na Ginoo. Utod kag abli. It is a challenge. Ulihin na nga mo atras tas pag-alaga. Kinanan dibilupo na ito ng aton pag-alaga. Kay way safety sa sini nga lugar. May nabasa ko sa Modern Warfare. Gitistingan sa Amerikano kag Israel. Kag na-perfect nila nga ang bunker nga 30 feet ang kadamol pwede malusot sa bomba because of the kinetic energy. Waay safety sa sini nga panahon. Ang safety kung ara ta sa Diyos. Palakpakan na ito na.